Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Lalo na po sa mga kasamahan natin na mahilig mag-alaga ng mga iba't ibang uri ng hayop sa kanilang mga tahanan. Yung mga manok, isda, mga crayfish. Ayan po. Ito po, video na ito ay para po ito sa inyo para makatulong tayo kung paano po makat off ang cost ng commercial feeds para sa ating mga alaga. Dahil sa karanasan ko po, itong pag-aalaga nitong mealworms, superworms at black soldier fly ay napakalaki ng naitulong po nito para sa aking mga alagang manok, alagang crayfish at dati po meron tayong mga ibon. So ito pong pag-aalaga ng superworms ang pinakahuling proyekto na ating sinubukan dahil doon po sa pag-aalaga ng black soldier fly medyo hindi ko po kaya yung sistema dahil siyempre kailangan mo doon medyo mga yung mga nabubulok na mga pagkain, yun po ang kinakain ng mga black soldier fly. So naghanap po ako ng ibang project para po ma-cut off ko yung mataas na puhunan ko sa katuka. Kaya ito po binasa ko ngayon yung pag-aalaga ng superworm. So last video po ay pinakita ko sa inyo ang paano natin inalagaan ang ating mga worms after 4 to 6 days po naging pupa na sila. So ito na po ang naging itsura nila, pupa. At after 15 days po, ito po yung worm na hindi pa na hatch. Ayan. Larva, mula sa larva, magiging pupa sila. And then, magiging beetles na sila. So, ngayon po ay papakita ko sa inyo ang itsura ng mga beetles na ating inaalagaan. Nag-hatch na po ang iba, kaya ito po, meron na tayong maipakita. Yan po ang mga pupa. Yan naman po ay larva. So, hindi po sila nagsabay-sabay ng hatch into beetles dahil hindi po natin sabay-sabay silang na-isolate sa isang food grade container. Pag hindi po natin na-isolate, malate po ang kanilang development into pupa or beetles. Kaya dahil kulang po ang ating mga container at yung mga size po ng ating mga worms, itong pong ating mga larva ay hindi pa po matured para gagawin po nating pupa. Ihiwalay natin dahil hindi na po natin sila pakakainin pag nasa loob na sila ng container. So ito po ang ibang mga natin, mga pupa ay nilagay po natin sa itaas nitong egg tray dahil dyan po natin sila papipisain. Yan po yung mga nagkukulay brown po, yan po ay magiging beetles na. So malapit na po yan, siguro bukas magiging beetles na yan. Ayan, so magkasabay-sabay na po ito ng pisa dahil marami na sila at ang pagitan po nila nito sa pagiging pupa ay halos 1 to 5 days lang. So ayan, marami pa po yan. Hintayin po natin na magiging beetles sila. So mula sa pupa, magbibilang po tayo ng 1 to 15 days para po sa 15 to 18. So ang counting po natin sigurado po ay pisa na yan sila at magiging beetles na. So malapit na po ito dahil halos 2 linggo na ito ang ating mga pupa. So ipapakita ko po yung mga naunang na-hatch na mga beetles. Ito po. Yan po ang ating mga beetles. Medyo madilim.
siya nakikita. Ayan. Yan po yung mga kulay dark, ay medyo matured na po yan. At ang medyo pula pa, bagong pisa lang po yan. Or yung kulay white. Ayan, gusto po yan nila magkubli sa mga madilim-dilim na lugar dahil ayaw po nilang madistorbo. So wala, ayan po, mapapansin nilo, mayroong tayong medyo light pa yung kulay. Yan po, sila ay bagong pisa pa lamang. At saka yung nagre-reddish color, yan po ay siguro mga 3 days na. At ito naman ang black po, mga 5 days na yan sila napisa. So maghihintay po tayo ng sabay-sabay nila na pag-change ng color. Ito pong magiging black at ilalagay na po natin sila dito sa kanilang substrate. Ito po ay ginamit natin na substrate ay pellets. Gumamit po tayo dito ng Integra 3. Ayan, Integra 3 po ang ginamit natin para yan po ang kanilang magiging pagkain habang lumalaki po, napipisa po yung mga itlog. So, simula sa pagiging beetle, magbibilang po tayo ng 15 days at magsisimula na po yan sila na mangingitlog. At abangan na lang natin kung itong mga substrate natin ay may mga gumagalaw-galaw na. Yan po ang palatandaan na mayroon na pong mga itlog at mga worms, no, nagpisa na dito sa ating substrate. So abang-abangan po natin, siguro magbibilang tayo mga 15 days, babalikan po natin ang box na ito at titingnan natin kung meron na. So nilalagyan din po natin ng slice ng sayote ang ating substrate dito sa box para magsisilbing tubig po ng ating mga alagang beetles. Ito pong superworm. Kailangan po mayroon silang mga pwede po natin lagyan ito ng mga prutas o kaya lalagyan natin ng carrots, lettuce or pichay, cabbage. Ayan po, pwede po natin ilagay dito para magiging silbing tubig po ng ating mga beetles. So ayan. Alam mo, napakaganda po itong alagaan dahil kagaya ng sinabi ko kanina, maliit po ang ating puhunan. Kung wala kang ginagawa sa bahay at maliit lang ang iyong puhunan at naghahanap ka ng pwedeng mapagkakitaan, dito po ang iyong 500 piso or 200 ang pinakamababa ay pwede kang kumita ng libo-libo sa loob po ng isang buwan. Ayan, dahil pwede ka pong bumili, mag-start ka po sa mga beetles, pwede kang bumili ng 20 pieces na beetles para magiging starting kit. At yan po, pag napisa pag nangitlog yan ay umasa ka po na mayroon ka ng libu-libong worms na pwede mo rin gagamitin para dumami po ang iyong mga beetles. Papisain mo sila, dyan na po mag-iimpisa yung kanilang colony at dyan ka na rin po makapag-umpisa na makapagbenta. Dito po ay tiyagaan lang pero hindi naman mahaba yung panahon na hihintayin mo bago ka makaprodukto. So ayan po. So, bibigyan ko po kayo ng update pagkatapos nitong ating experiment. Gagawa po tayo ng documentation kung paano simulan at hanggang production na po ng commercial supply ng mga larva. Ayan. Pag-aralan natin ang buong negosyo at ito po ay i-share natin sa inyo dahil ito po ay isang libangan po na very useful sa mga para doon sa mga tao na mahilig po sa pag-aalaga ng mga alagain sa bahay, alagang hayop. So yan po. Maraming salamat at sana po ay subaybayan nyo ang ating mga video at patuloy nyo pong tangkilikin ang ating mga vlogs na gagawin dahil from time to time po, gagawa tayo ng mga video na kakapulutan po ninyo ng aral. So again, i-review ko yung ating proseso. Dahil tayo po ay nag-umpisa sa larva, yung larva po ay tumatagal ng 4 to 6 weeks bago po siya
pwede na nating ilagay sa container. Isolate na po natin, kagaya nito. Ayan, tapos mula naman po sa pag na-isolate na natin, maghihintay na naman po tayo para magiging pupa sila. Siguro mga 18 to 21 days magiging pupa na yan sila. At mula sa pagiging pupa, maghihintay po tayo ng around 15 to 18 days para po magiging beetles. So yun po, magiging beetles na sila. Maghihintay naman pa tayo ng 15 days para mangitlog na naman sila. Ayan, after 15 days, hayaan na muna natin ang ating mga beetles sa ating mga boxes na may mga pagkain at mga prutas-prutas. Maghihintay po tayo hanggang sa makita na po natin ang kanilang mga itlog na gumagalaw-galaw na. At kapag marami na po, na-colonize na nila ang buong substrate na nilagay natin, yan na po ay tatanggalin na natin yung mga beetles at ilipat naman sa ibang box para doon naman sila mangitlog. Ganyan lang po. At saka salain natin yung mga frost, yung mga dumi nila, sasalain natin para hindi po mangamoy ang ating mga substrate. Ganon din po yung mga uod natin, medyo malaki-laki na hindi na sila sasabay doon sa bistayan natin. Bibistayin po natin kasi pino naman po ang mga frost ng ating mga worms. Yung mga frost po, yan po ay dumi po ng ating mga worms. Pinong-pino po yan, kaya kahit po maliit na bistayan, yung mga pinong bistayan po ay tatagos doon yung mga frost. Yung mga frost po ng ating mga superworm ay ginagamit po yan na pang pataba ng mga halaman natin. Hinahalo po natin yan sa mga pampalupa para magiging pataba. At ang kanilang namang exoskeleton, ito pong pinaglugunan nila, ginagamit din po natin yan na pampakain sa ating mga crayfish dahil yan po ay napaka-sustansya at mayaman po sa fiber at calcium. At ito naman po ang worm, ito pong superworm mismo, ito po ay rich in protein kaya napakahalaga po nito para sa ating mga alaga. So sa ngayon po, ang focus po natin ay sa fighting cock at sa ating crayfish. Doon po natin pinapakain. Pero dahil kailangan natin ng malaking supply, kailangan po natin ng mag-alaga ng maraming beetles para mabigyan tayo ng at least 3 to 5 kilos per week na supply ng worm para masustain po natin ang pangangailangan ng ating mga alaga. So sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw.